Ito ang kwento ng isang binatang probinsyano, torpe, mahiyain at hindi pa nagkakaroon ng kasintahan. Subalit, nabihag ang puso ng simpleng dalaga nagmula sa Maynila. Ito nga pala si John, 25 years old na. Kahit minsan, di pa nagkakaroon ng kasintahan dito sa aming lugar. Sabi nga ng mga kababata ko, masyado daw akong pihikan sa babae kahit maraming magagandang dalaga dito sa aming lugar. Malapit na nga pala sumapit ang pesta sa aming lugar. Isang araw, bago ang kapistahan, ay biglang napatawag sa telepono ko ang pinsan si Marie, na nagtatrabaho sa Manila. Marie, Kuya Jan, baka pwede mo naman akong sunduin sa may labasan. Kasi alam masakyan, dito papasok dyan sa atin. Jan, akala ko naman kung sino ng babae. Sige, ako'y pareha na. Pagdating ko sa labasan, agad kong nakita si Marie na pulang-pula ang mga labi at may kasama siyang dalawang dalaga. Marie, kamusta? Kuya, long time no see ah. Are, okay naman. Laging busy sa bukid. Sumakay na kayo. Baka tayo pa ay abutan ng ulan. Medyo makulimlim na eh. Nang makauwi na kami sa aming lugar, dumaan muna sa aming bahay si Marie at nagmano sa aking inay dahil ilang bahay lang ang pagitan namin sa bahay nila. Magandang araw po, Tita Nena. Sabay mano. Mga kasamahan ko po pala, si Eva at si Gracie. Ang gaganda naman ang bisita mo, Marie. Sabay tingin sa akin ni inay. Feeling ko, namula ang mukha ko ng gusto. Nang makauwi na sila, Marie, sabi ng inay, mukhang mabait si Eva at palangiti. Sagot ko naman, ay nako inay. Sumapit ang gabi ay biglang nag-aya si Marie sa peryahan. Kuya dyan, pura tayo perya. Laro tayo ng bingo. Namiss ka na sumigaw ng, bingo! Sige, ako'y tapos na rin sa aking gawain. Nung kami sasakyan na sa aking tricycle, nagulat ako nang biglang pumunta sa likod ko si Eva. Kuya dyan, backride ako ha. Ah, baka hindi ka sanay sumakay ng tricycle ha. Ako pa, minsan nga sumasabit lang ako sa jeep. Papasok ng trabaho kapag malilate na ako. Sabay nagtawa na sila Marie at Gracie. Habang papunta kami sa peryahan, biglang umawak ng dalawang kamay si Eva sa aking baywang. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng oras na yun. Makarating na kami sa peryahan, dumiretso na kami sa bingguhan. Nakaupo sa tabi ko si Gracie, at sa kabilang upuan naman si Eva at Marie. Tulala pa rin ako hanggang sa oras na yun. At hindi ko namamalayan, ay nakatitig na pala ako kay Eva. Sabi ng pisan ko, uy kuya, bingo ka na. Dito, bingo na si kuya dyan, bingo! Dagdag pang sabi ni Marie. Baka malusaw si Eva sa kakatingin mo eh. Ha ha ha. Napayo ko na lang ako sa aking kinaupuan at pinagpawisan ng batil-batil. Nang matapos na kami magpere ay umuwi na kami. Nagaya si Marie na magkape sa terrace nila. Magkatabi na kami sa upuan ni Eva. Ang sarap dito sa probinsya. Tahimik. Mga huni lang ng kulig maririnig mo. Tahimik talaga dito kapag sumabit na ang gabi. Matagal din kami nagkwentuhan, 4, sa trabaho nila sa Manila. Kinabukasan may narinig akong tumatawag sa akin. Si Eva pala. Kuya Jan, pwede ba akong samahan sa tindahan? Bibili sana ako ng soft drinks. Okay, sige. Para makapaglakad-lakad ka naman dito sa amin. Habang naglalakad kami papuntang tindahan, pakiramdam ko, nakatingin ng mga tao sa bawat madaanan namin sa kalsada. Isa na doon ang aking kaibigan, si Raul. Paring dyan, mukhang tumibok na ang puso mo ah. Bigla na namang namula ang mukha ko.
Si Eva pala, kaibigan ni Marie. Andiyan pala si Marie. Kailan dumating? Kahapon pre. Nang makauwi na kami ni Eva, biglang tanong niya, sino yung kausap natin kanina? Kaibigan mo siya? Oo, si paring Raul, kababata ko. May kasintahan na ba siya? Biglang may kumirot sa puso ko sa kanyang tanong. Balita ko, naghiwalay na sila ng kasintahan niya. Taga Maynila din. Ah, okay. Umuwi na ako sa amin pagkatapos kong ihatid si Marie at si Eva. Feeling ko, ang bigat ng pakiramdam ko ng pag-uwi ko. Sabi sa akin na inay, Jan, paano malungkot ka? Kanina lang, pag-alis niya ni Eva, ang saya-saya mo. Tugon ko naman, alalang po inay, dispiras na ngayong araw, kaya busy ang lahat sa paghahanda ng ihahanda sa mga bisita. Nagabihan, ay muli akong pumunta kay Marie. Naabutan ko si Raul na kausap ni si Eva. Uy pre, magandang gabi. Magandang gabi din pre. Kamusta? Diyan. Ngayon ko lang napasan ulit simula kanina umaga. Tinulungan ko ang inay sa mga niluluto niya para bukas. Lumipas lang ilang minuto ay nagpaalam na ako sa nilang dalawa. Sabi ni Eva, saan ka pupunta? Pararating mo lang ah. May nakalimutan pa pala akong gagawin sa bahay. Pagka-uwi ko sa amin, ay tinanong naman ako ng aking inay. Akala ko ba, tutulong ko kay Marie? Hindi na po inay. Ando naman si Raul. Pasin ko sa'yo anak, kapag andyan si Raul, kila Marie, ay bigla akong umalis sa kanila. Nagsisilas ka ba kay Raul? Hindi po inay. Naku dyan, kamisado na kita. Ina mo ako. Kinabukasan ay araw ng kapistahan. Inaya akong inay na magsimba. Pagdating namin sa simbahan, ay naupo kami ng aking inay. Halos mapuno ang simbahan. Nang biglang may tumapik sa balikat ko sa aking likuran. Nang aking lingunin, ay si Eva pala, kasama si Marie at Gracie. Kamusta ulit dyan? Napangiti lang ang tugon ko sa kanya. Nang matapos na ang misa, ay sumubay na sa amin si Eva. Pauwi. Diyan, dito ako ulit sa backride mo ha. Ikaw ang bahala. Habang nagdadrive ako, ay bigla na namang kumapit sa bewang ko si Eva. Pakiramdam ko, sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pag uwi namin sa bahay, ay nagsidatingan na pala mga pisan ko galing ibang baryo. Banggit na isang pisan. Balita ko, may papakilala ka na raw sa amin ah. Namula na naman ang mukha ko. Dahil katabi ko lang si Eva. Si Eva pala, kaibigan ni Marie. Nilapitan ng mga pisang kong babae si Eva. Kung ano-ano ang pinagtatanong sa kanya. Nang angang tingnan si Eva, ay lagi na lang nakangiti. At medyo pinandidilatan ako ng mata. Biglang lumapit sa akin si Eva. Ang kulit ng mga pinsan mo ah. Ano ba sabi nila sa'yo? Ala lang, hehehe. Gabidahan ng kapestahan na makalibot ako kay Marie. Nakita ko muli, nakausap ni Eva si Raul. Kaya lihim ko silang nilapitan na hindi nila ako napapansin. Narinig ko ang pinag-uusapan nila. Nagtapat si Raul kay Eva. Kung anong nararamdaman niya para kay Eva. Alam mo Eva, gusto kita. Muna pa lang kitang nakita. Alam mo Raul, umalis akong bigla dahil ayokong marinig ang sasabihin ni Eva. Nagusto rin kita Raul. Kinabukasan ng umaga, tapos namarinig kong may kumakatok sa aming pintuan. Aking binuksan, kahit pupungay-pungay pa ang aking mga mata. Si Eva pala ang kumakatok sa aming pintuan. Sabi mo, pupuntahan mo kagabi, kila Marie. Magdamag ako naghintay sa'yo, pero hindi ka dumating.
Nagpunta ako kagabi, pero nakita kong magkausap kayo ni paring Raul. Oo nga, magkausap kami ni Raul. Nagtapat siya ng nararamdaman sa akin. Alam mo, hindi mo ako nakinig sa pinag-uusapan niyo. Narinig ko ang lahat. Eh naman pala, narinig mo ang lahat. Bakit di mo ako kinusap kagabi? Alam ko naman ang sasagot mo sa tanong ni paring Raul. Na gusto mo rin siya, kaya umalis na agad ako. Ayun, kaya pala hindi ka nagpakita sa akin kagabi. Sana pinakinggan mo kung anong sinabi ko kay Raul. Totoo bang nasa isip ko na gusto mo rin siya? Alam mo dyan, sinabi ko kay Raul na meron na ako ibang nagugustuhan. Ganun ba? Kala ko kasi sinagot mo na siya. Biglang bumulong sa tenga ko si Eva. Ikaw yun dyan. Nagugustuhan ko. Natulala ako sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Matagal ako hindi nakapagsalita. Napatitig na lang ako kay Eva. Parang gustong pumutak ng aking mga luha sa sobrang saya. Lumapit ako sa kanya. Nawakan ko ang kanyang kamay. Sabay sabi ng, una pa lang kitang nakita sa labasan pag subo ko sa pisang ko. Gusto makita, Eva. Niyakap ako ni Eva ng mga oras na yun. Di namin namamalaya. Nakatingin pala sa amin si inay. Sabi ng inay, sa wakas, magkakarobi na ang anak ko. Lumapit siya sa amin at niyakap kaming dalawa ni Eva. Nang biglang may nagsulta sa aming likura. Binabati kita, pre. Kanina pa pala si Raul na nakikinig sa amin. Lumipas na isang buwan na silang magkasintahan. Sila ay nagpasyang magpakasal. I do. Habang titig na titig si Jan sa kanya at lumuha. I do. Sa kwentong ito, hindi lahat ng hinala ay tama. Dapat siguraduhin mo muna para sa huli, hindi ka magsisi. Sana nagustuhan nyo ang aking love story. Ako nga pala si Kuya Nyo Diary. Huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.